Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1721-27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang spirit pool ay matatagpuan sa bakanan ng bukal ng Quasi Grade 3 Saintstones Reserve. Tuwing 6 na buwan, ito ay ganap na mapupuno ng heaven and earth spirit energy. Kung maaari kang mag-cultivate doon, magbubunga ka ng 2 beses ang resulta sa kalahating pagsisikap. Naturally, ang spirit pools ay maaari lamang tumaas ng malaki sa cultivation base para sa Martial o Eminent Street sa ibaba ng Dao Cultivators, kung ang Eminent Street. Ang mga tao sa itaas ng Eminent Saint Stage ay pumapasok. Kaya, ang Mystical Sky Mansion Spirit Pool sa pangkalahatan ay tatanggi sa pagpasok sa mga powerhouse na iyon sa itaas ng Eminent Saint Stage, matiyagang paliwanag ni Paul Wang. Kahit na ang mga tao sa itaas ng Eminent Saint Stage ay tinanggihan na pumasok sa isang kadahilanan, hindi ito nangangahulugan na kahit sino sa ibaba ng Eminent Saint Stage ay maaari ding makapasok sa Spirit Pool. Mayroon lamang 4 na Spirit Pool sa buong Mystical Sky Mansion. Sila ay nasa Heaven Palace, Earth Palace, Mystical Palace, at Yellow Palace. At isa pa, isang tao lang ang maaaring pumasok at hindi mag-cultivate tuwing 6 na buwan. Ito ay isang tao na ang likas na talento at lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi sila papayagang makapasok sa Spirit Pool, patuloy ni Paul. Ang bibig ng bukal ng isang parang Grade 3 Saintstones Reserve. Puno ng Heaven and Earth Spirit Energy kada 6 na buwan. Matapos makinig sa mga salita ni Paul, agad na nagningning ang mga mata ni Alvin. Bagamat mas maganda ang cultivation environment sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda kapag mas mataas ang level, kulang pa rin ang ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda kumpara sa bakanan ng bukal ng Quasi Grade 3 Saintstones Reserve. Noong nag-aalala lang ako kung gaano katagal bago ako makapasok sa Refined Saint Stage, binigyan ako ni Vice Palace Master Steve ng napakagandang pagkakataon. Marahil, sa pamamagitan ng paglubog sa sarili ko sa Spirit Pool, magagawa kong umunlad sa Early Refined Saint Stage ng sabay-sabay. Sa pag-iisip na iyon, natural na kinikilig si Alvin. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naiinggit sa kanya si Felina at ang iba pa. Ang pambihira na makapasok sa Spirit Pool ay isang bagay na karapat-dapat sa paninibugho ng iba. Talagang maswerte ka, ang Spirit Pool ay mabubuo lamang ng Quasi Grade 3 Saintstones Reserve. Sa lower province ng Dao Martial Saintland, quasi third-rate forces lang ang may quasi Grade 3 Saintstones Reserves, sabi ni Felina sa paraang naninibugho habang nakatingin kay Alvin. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, tila may naalala siya. Nagningning ang mga mata niya habang nakatungo kay Alvin at sinabing, paano kung inalok mo ako ng pagkakataon mong makapasok sa Spirit Pool? Paano iyon? Hanggat payag ka, bibigyan kita ng pagkakataon na habulin ako. Kung marinig ng isang ordinaryong tao ang mga salita ni Felina, malamang na matutuwa siya. Gayunpaman, kay Alvin, ang pang-akit na taglay ni Felina ay mas mababa kaysa Spirit Pool. Kapwa ang kanyang mga fiancé, sina Kelly at Megan, pati na rin ang kanyang kasintahan, si Irish, wala ni isa sa kanila ang mas mababa kay Felina. Dahil sa kadahilanang iyon, sinagot lang siya ni Alvin nang walang pakialam nang harapin ang pagtatangka nitong akitin siya, hindi interesado. Hindi inaasahan ni Felina na tatanggihan siya ni Alvin ng direkta. Agad niyang pinandilatan si Alvin, nag-aalinlangan sa sarili niyang kagandahan. Hindi. Sigurado akong hindi ako ang problema. Dapat siya. Sigurado akong hindi siya mahilig sa babae. Sa pag-iisip na iyon, nakaramdam ng goosebumps si Felina sa buong katawan niya. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Felina. Kung hindi, tiyak na bibigyan niya ng sampal ang babaeng ito dahil sa pag-question sa kanyang sexualidad. Habang pinangungunahan si Alvin at ang iba pa habang umaakyat sila sa ere, sinabi ni Paul na may marangal na ekspresyon, "Tere na. Dadalhin ko muna kayong lahat para kunin ang token ng order ng pagkakakilanlan ninyo. Mula ngayon, magiging mga alagad na kayo ng Heaven Palace. Sa loob ng Mystical Sky Mansion, maaari kayong makipagkompetensya sa iba pang mga palasyo ng langit o sa ibang mga alagad ng palasyo ng langit. Ang estate, sana ay maalala ninyo na kayo ay mga alagad ng Mystical Sky Mansion. Dapat kayong lahat ay manatiling nagkakaisa.
Si Alvin at ang iba ay tumango upang ipakita na naiintindihan nila. Sa ilalim ng gabay ni Paul, mabilis nilang nakuha ang kanilang identity order token. Pagkatapos nito, inakay sila ni Paul sa kanilang tirahan. Ito ay isang hilera ng mga independenteng patio na matatagpuan sa kalahating pataas. May isang bahay sa loob ng bawat patio at isang malaking open space sa harap ng bahay. Ito ay dapat na sapat na espasyo upang magsanay ng martial arts. Pagkatapos makipag-ayos kay Felina at sa iba pa bago niya patuloyin si Alvin, sinabi ni Paul kay Alvin, "Alvin, sa susunod na magbukas ang spirit pool ay 10 araw. Pupunta ako para sa iyo sa oras na iyon." "Sige," sagot ni Alvin at pagkatapos ay pinanood ang pag-alis ni Paul. Tumalikod siya upang umatras sa kanyang bahay pagkatapos mawala si Paul sa kanyang paningin. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nagpanting ang mga tainga ni Alvin nang makarinig siya ng mga yabag sa likuran niya bago pa niya nagawang isara ang kanyang pinto. Sa pakikinig lamang sa mga yapak, nahulaan na niya kung sino iyon. Ang gayong magaan na mga yabag ay halatang pag-aari ng isang babae, at ang isang babaeng lalapit sa kanya sa ganoong oras ay maaaring ang Great Young Miss ng Tyrannic Saber Mansion, si Felina. "Great Young Miss Wang, may magagawa ba ako para sa iyo?" Lumingon si Alvin kay Felina na nakakunot ang noo. Bagamat maganda si Felina, naiinis siya dahil matagal itong nakadikit sa kanya. Inabot ni Felina at hinaila ang nakalugay na hibla ng kanyang mahabang buhok mula sa likod ng kanyang tenga at pagkatapos ay sinabi kay Alvin, magbigay ng presyo. "Anong presyo?" Natigilan si Alvin. "Spirit pool." Paalala ni Felina. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin nang marinig niya iyon. Ang Great Young Miss Wang na ito ay ibinitin pa rin sa spirit pool hanggang sa dumating siya upang hilingin sa kanya na pangalanan ang isang presyo kapalit ng pagkakataong makapasok sa spirit pool. "Great Young Miss Wang, talagang gusto kong pumunta sa spirit pool. Kung wala nang iba, mangyaring umalis." Lumubog ang mukha ni Alvin habang pinaalis siya. Hindi inaasahan ni Felina Wang na napakahirap kausapin ni Alvin, nagpakumbaba na siya, ngunit hindi siya nagpakita ng kagandahang loob. Agad siyang sumigaw ng galit, "Alvin, gago ka." Nang matapos siyang magsalita, tumalikod si Felina at umalis, humihingal at huminga. "Asshole." Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Felina. Siya ay isang asshole para sa hindi pagbibigay ng espiritu pool para sa kanya. Paano naman ang pagiging dominante niya? Matapos iling ang kanyang ulo, hindi na mapakali si Alvin kay Felina. Isinara niya ang kanyang mga pinto at pumasok sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang 10 araw sa labas ng mundo ay katumbas ng 50 araw sa loob ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ito ay halos 2 buwan, sapat na para kay Alvin na mapabuti ang kanyang cultivation base. Kung ganoon nga ang kaso, makakatulong ito sa kanya na makakuha ng isang qualitative leap sa spirit pool. Sa siksik na heaven and earth spirit energy sa loob ng spirit pool, hanggat mapapabuti ko pa ang aking cultivation base, hindi imposibleng makalusot ako sa refined saint stage sa tulong ng spirit pool. Sa pag-iisip na iyon, ganap na isinubsob ni Alvin ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Natural, si Alvin na nakalubog sa kanyang cultivation ay walang kamalay-malay na balita na nakuha niya ang lugar upang makapasok sa spirit pool ay kumalat sa Heaven Palace. Ang Spirit Pool ay isang espesyal na lugar sa Heaven Palace dahil walang mga alagad ng Heaven Palace sa ibaba ng Eminent Saint Stage na ayaw pumasok sa pool. Dahil dito, ang pagkakataong makapasok sa Spirit Pool kada 6 na buwan ay natukoy sa pamamagitan ng kompetisyon. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang naghahanda na lumaban para sa pagkakataong makapasok sa Spirit Pool sa loob ng 10 araw. Hindi nila inaasahan na may magpapakita sa kalahati at kinuha ang kanilang pagkakataon na makapasok sa spirit pool palayo. Bukod dito, isa pa lang siyang bagong alagad na kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion. Agad na narinig ang mga reklamo sa buong Heaven Palace. Bakit pinahihintulutang pumasok sa spirit pool ang isang disipulo na kakapasok lang sa Heaven Palace? Marami sa tono ng mga alagad ng Heaven Palace ay maasim at mapait. Narinig ko na siya ang pinakasikat sa 37 Saint Stage na mga henyo na wala pang 40 taong gulang na sumali sa ating Mystical Sky Mansion sa pagkakataong ito.
Dahil sa pagpili niya sa Heaven Palace, binigyan siya ni Vice Palace Master Dolan ng pagkakataon na makapasok sa Spirit Pool sa kanya. Sa lumalabas, desisyon ni Vice Palace Master Dolan. Humph! Paano kung desisyon iyon ni Vice Palace Master Dolan? Siya, bilang isang rookie na kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion, ay hindi alam ang sarili niyang kakayahan. Paano siya naging kwalipikadong makapasok sa Spirit Pool? Ano? Maliban na lang kung gusto mong ipaglaban ang pagkakataong makapasok sa Spirit Pool. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo muli, ito ay desisyon ni Vice Palace Master Dolan. It's futile unless he willing to give up this chance. Kung hindi, ang mga sumusubok na lumaban sa kanya para dito ay tiyak na magpupuyo sa galit ng Vice Palace Master. Hindi magandang bagay na galitin siya. Hehe. Dahil nagsalita na ang Vice Palace Master, natural, hindi na ako magtatanim ng kahit na anong ideya tungkol sa pagpasok sa Spirit Pool. Gayunpaman, hindi dapat maging problema ang pakikipagsapalaran sa kanya dahil talagang curious kami kung anong klaseng talento mayroon siya na ganoon na lamang ang pakikitungo sa kanya ni Vice Palace Master. May isip mo pa nga yan. Napakatuso. Sa buong Heaven Palace, maririnig ang mga katulad na salita. Ang ilang mga disipulo ng Heaven Palace sa Mastery Refined Saint Stage at sa tuktok ng Refined Saint Stage ay inihanda pa ang kanilang mga sarili upang makita ang lakas ng mahuhusay na martial cultivator na iyon, si Alvin, na sinamantala ang kanilang pagkakataon na makapasok sa Spirit Pool palayo. Nagising si Alvin pagkatapos maglinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa loob ng isang buwan. Nakaramdam siya ng bahagyang pagbuti sa kanyang cultivation base. Sino yun? Naririnig ni Alvin ang kaguluhan sa labas kahit na siya ay nasa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kung ako ang bahala, I think we should break in na lang. Walang kwenta kung maghintay ka lang dito. Oo. Sa loob ng ilang araw, darating si Senior Brother Paul para dalhin siya sa Spirit Pool. Sa oras na iyon, huli na ang lahat. Hindi ito sapat kahit naturuan natin siya ng leksyon. Tama. Siguradong hindi niya mararamdaman ang sakit kung tuturuan natin siya ng leksyon pagkatapos niyang ma-enjoy ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Spirit Pool. Kung tutuusin, baka lalo siyang maging mayabang. Ang lahat ng boses na iyon ay malinaw na narinig ni Alvin. Kaagad, naunawaan ni Alvin ang nangyayari. Walang iba kundi ang mga disipulo ng Refined Saint Stage Heaven Palace na hindi nasisiyahan sa pagkakaroon niya ng pagkakataong makapasok sa Spirit Pool. Sa turn, sila ay nagtipon sa harap ng kanyang pinto, nagbabalak na turuan siya ng isang leksyon. Turuan mo ako ng leksyon. Dahil sa katotohanan na tanging ang Martial at Dao Cultivator sa ibaba ng Eminent Saint Stage ang magkakaroon ng makabuluhang improvement pagkatapos makapasok sa Spirit Pool, kung kaya't ang mga hamarang sa kanyang pinto at gustong turuan siya ng leksyon ay dapat na nasa ibaba ng Eminent Saint Stage. Sa pag-iisip na iyon, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Dahil alam niya kung ano ang nangyayari ngayon, umalis si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at binuksan ang kanyang pinto. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang pinto, nakita ni Alvin na may ilang tao malapit sa kanyang pintuan. Sa sandaling nakita nilang bumukas ang pinto, napaatras sila ng ilang hakbang nang hindi nila namamalayan. 1722. Narito ba ang aking mga nakatatandang kapatid upang bigyan ako ng ilang mga payo? Tumingin si Alvin sa mga taong iyon na napaatras ng ilang hakbang ng may singkit na mga mata at may malabong ngiti sa kanyang mga labi. So siya si Alvin. Kasabay nito, ang grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace na nagtipon sa pintuan ni Alvin ay nakatitig kay Alvin. Napakabata niya. Walang maganda kung mukha lang siyang bata. Higit sa lahat, hindi pa siya umabot sa edad na 40. Wala pa siyang 40 at pinaghihinalaang nasa Intermediate Refined Saint Stage, gaano kalakas ang kanyang likas na talento. Dapat mong malaman na kahit sa ating Mystical Sky Mansion, iilan lang ang nakalusot sa Intermediate Refined Saint Stage noong sila ay wala pang 40 taong gulang. Sila ang pinakasikat na tao sa mga nakababatang henerasyon ng ating Mystical Sky Mansion. Ngayon, kasama na siya doon. Humph! Dapat talagang pahalagahan siya ni Vice Palace Master Dolan dahil nabigyan siya ng pagkakataong makapasok sa Spirit Pool upang mag-cultivate sa sandaling sumali siya sa Heaven Palace. Ang grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace ay nagbulungan sa isa't isa, ngunit hindi umalis ang kanilang mga mata kay Alvin.
Obviously, sobrang curious sila sa Alvin na ito na nakakuha ng pagkakataong makapasok sa spirit pool sa sandaling sumali siya sa Heaven Palace. Ikaw si Alvin. Ang tatlong disipulo ng Heaven Palace na gustong pumasok at umatras sa sandaling binuksan ni Alvin ang pinto sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan sa oras na ito. Pinandilatan nila si Alvin. Tama iyan. Tumanggo si Alvin. Bagamat siya ay tila kalmado sa ibabaw, may mga bakas ng kawalang kasiyahan sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang iilang mga taong ito ay talagang gustong pumasok kanina. Sa kanyang opinyon, iyon ay isang napakabastos na bagay na dapat gawin. Alvin, nabalitaan ko na ikaw ang pinakanamumukod-tanging henyo ng Saint Stage na sumali sa Mystical Sky Mansion sa pagkakataong ito. Pumunta ako ngayon dahil gusto kong makipag-spar sa iyo. Paano yan? Naglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at tinitigan si Alvin na may nagbabagang tingin. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan. Malungkot ang ekspresyon niya. Tinitigan niya si Alvin na para bang nasa isang warpath. Natural, lantaran niyang pinupukaw siya. Spar! Nagtaas ng kilay si Alvin. Tama. Tumanggo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagpatuloy sa pagsasabing, hindi mo kailangang mag-alala. Ang aking cultivation base ay nasa intermediate refined saint stage lang din. Nabalitaan ko na nasa intermediate refined saint stage ka rin, kaya hindi ka dehado kung kalabanin mo ako. Matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, bago pa man magsalita ng kahit ano si Alvin, ang mga disipulo ng ibang Heaven Palace ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi sila estranghero sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang intermediate refined saint stage martial cultivator, siya ay nasa intermediate refined saint stage sa loob ng maraming taon. Maaari siyang pumasok sa Mastery Refined Saint Stage anumang oras ngayon. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring na nasa upper middle tier sa lahat ng Intermediate Refined Saint Stage powerhouses sa Heaven Palace. Dahil dito, may kakaibang ekspresyon sa mukha ang mga disipulo ng ibang Heaven Palace nang marinig nila ang kanyang mga salita. Sa kanilang palagay, kahit na pareho silang Intermediate Refined Saint Stage powerhouse, hindi ito patas na laban dahil may kalamangan ang nasa middle-aged na lalaki. Sa isang sulok kung saan walang nakapansin, isang napakagandang silhouette ang nakatayo doon. Ang babaeng iyon ay malaanghel ang mukha at katawan ng isang temptress. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Alvin na nakaharap sa tatlong disipulo ng Heaven Palace na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Humph! Paano mo nagustuhan ang regalo ko sa iyo dahil hindi mo binibigyan ng pagkakataon na makapasok sa akin sa spirit pool? Batay sa kanyang mga salita, halatang siya si Felina, ang paboritong apo ng Mansion Master ng Tyrannic Saber Mansion. Karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan sa pagkakaroon ni Alvin ng pagkakataong makapasok sa spirit pool dahil ito ay inutusan ni Vice Palace Master Dolan. Gayunpaman, sa palihim na pagpapipa ni Felina, maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng galit. Iyon ay kung paano napunta ang grupong ito ng mga disipulo ng Refined Saint Stage Heaven Palace sa harap ng pinto ni Alvin. Oo, hindi ako dehado. Napansin ni Alvin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng mga disipulo ng Heaven Palace, ngunit wala siyang pakialam. Sabi nga, kapag lasing na lahat, at ako lang ang matino. Ito ang eksaktong naramdaman niya sa sandaling ito. Sa katunayan, nang lumabas siya, na-activate niya ang sekretong taktika na ipinasa sa kanya ni Elder Hal, ang Divine Eye. Bago magsimulang magsalita ang tatlong disipulo ng Heaven Palace na gustong pumasok, nalaman na niya ang lahat ng kanilang cultivation base. Lahat sila ay nasa Intermediate Refined Saint Stage. Isantibi ang katotohanan na mayroon lamang tatlong Intermediate Refined Saint Stage powerhouses, hindi natakot si Alvin kahit na mayroong 30 o 300 sa kanila. Kaya naman, matapos marinig ang sinabi ng alagad ng Heaven Palace na nauna sa kanya, sumang-ayon din siya na hindi siya dehado. Kung ganoon ang kaso, mangyaring kumilos, Junior Brother Alvin, sabi ng disipulo ng Heaven Palace na nakatayo sa harap ni Alvin, puno ng kumpiyansa. Malinaw na hindi niya masyadong isip na hayaan si Alvin na gumawa ng unang hakbang dahil akala niya ay mananalo siya sa huli.
Sa pagharap sa panghihikayat mula sa disipulo ng Palasyo ng Langit, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at sinabing, "Senior brother, sigurado ka bang gusto mo muna akong kumilos?" Siyempre. Ako, si James, palaging iginagalang ang aking mga salita. Sabi ng alagad ng Heaven Palace ng may katiyakan. Kung iyon ang kaso, bigyan mo ako ng ilang mga payo, senior brother. Bahagyang naikuyom ni Alvin ang kanyang kamao at pagkatapos ay itinoon ang kanyang tingin nang bigla siyang gumalaw. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malabong gininto ang kinang sa ibabaw ng katawan ni Alvin habang siya ay tumalon patungo kay James na kasing liksi ng isang leopardo. Natural, hindi niya gagamitin ang buong lakas niya sa sandaling ito. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, tiyak na papatayin niya si James bago pa man ito mapansin ng sinuman. Ito ay masyadong bongga kahit papaano. Bukod dito, ganap niyang ilalantad ang Sun True Origin sa pamamagitan ng paggawa nito. Sa oras na iyon, maaaring may icon ekte ang mga tuldok at icon ekte siya kay Mon. Kahit na ang kanyang disguising secret tactic ay napakawalang kapintasan na walang mag-aakalang siya si Mon, ngunit ang mga kaguluhang idinulot ni Mon ay tiyak na hahanapin siya. Bagamat hindi siya natatakot, iiwasan niya pa rin ito kung maaari. Kahit na siya ay malantad, ito ay sa hinaharap. Tungkol sa kanyang nakaraang pahayag kay Felina na nagdedeklara na siya ay kaibigan ni Mon, hindi niya akalain na may maniniwala sa kanya. At ang totoo, walang gumawa. Gayunpaman, kung ginamit niya ang parehong True Origin bilang Mon, tiyak na may mga taong magkokonekta sa mga tuldok. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang True Origin ay isang pambihira at ibang-iba sa ordinaryong True Origins. Ang True Origins ng karamihan ng mga tao ay ang mga karaniwang attribute na True Origins. Magaling. Nakaharap kay Alvin na mabilis na sumusugod na parang leopardo patungo sa kanya, pinaikit ni James ang kanyang mga mata habang ito ay malamig na kumikislap. Sa susunod na sandali, ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan ay bumangon at lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Isa itong True Origin na parang apoy. Ito ay isang True Origin na may mga katangian ng apoy. Blazing Flame-Blotted Sky Palm. The True Origin sweep out in a split second from James at kalaunan ay naging isang malaking palm print sa kanyang mga kamay na kasing ninipis ng isang cattail leaf fan. Lumipad ito patungo kay Alvin na umaakyat sa kanya. Gumalaw ang hangin nang itulak niya palabas ang palad niya. Para bang pinunit ng apoy ang kalangitan, na sumasakop sa langit at araw. Sa tuwing itinutulak niya ang kanyang palad palabas, may nagbabagang aura sa hangin. Kasabay nito, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni James na parang naiisip niya na nahuli si Alvin. Bagamat hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, halos 80% ng kanyang lakas ang ginamit niya. Hindi ito kakayanin ng ordinary refined saint stage powerhouses. Sa kanyang palagay, sa edad ni Alvin, kahit na siya ay isang intermediate refined saint stage martial cultivator, tiyak na nakalusot lang siya hindi pa gaanong katagal kaya dapat limitado ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa lalong daling panahon, natuklasan niya na si Alvin na nauna sa kanya ay nawala, at ang palad na itinulak niya ng napakalakas ay nawala. Natigil ang pagngisi ni James sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata niya nang baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Ito. Paano ito posible? James, mag-ingat ka. Nasa likod mo siya. Sa oras na ito, isang paalala ang tumunog sa likod ni James. Nanginginig si James, at tatalikod na sana siya nang maramdaman niya ang paglamig ng ulo niya na parang may matulis na metal na nakalagay dito. Agad siyang natigilan, hindi man lang naglakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Sa oras na ito, ang noo ni James ay natatakpan ng malamig na pawis habang ang kanyang pangitaas ay basang-basa rin ng malamig na pawis. Sa simula hanggang sa huli, hindi niya alam kung paano sumulpot sa likuran niya ang kanyang kalaban. Sa madaling salita, hindi siya nakalaban sa bilis ng kanyang kalaban. Paano ito posible? Maliban kung siya, isang binata na wala pang 40 taong gulang, ay isang mastery refined saint stage powerhouse. Nang pumasok ang ideyang iyon sa isip ni James, maging siya ay hindi ito kapanipaniwala. Kahit na sa Mystical Sky Mansion, walang mastery refined saint stage powerhouse na wala pang 40 taong gulang. Kung hindi siya mastery refined saint stage powerhouse, paano ang bilis niya? Naguguluhan si James. Hehe. Nabawi lamang ni James ang kanyang katinoan nang may humajijek sa hangin.
Bigla niyang napagtanto na nawala ang malamig na metal na nararamdaman sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit, pero malamig pa rin ang ulo niya. Lumingon si James at natuklasan na si Alvin ay nakatayo hindi kalayuan sa kanya habang nakatingin siya sa kanya na may lahating ngiti sa kanyang mukha. Agad na nagdilim ang mukha ni James. Bagamat pakiramdam niya ay hindi siya nagbitiw, alam niyang hindi siya kalaban sa kanyang kalaban. Di nagtagal, napagtanto ni James na medyo kakaiba ang kapaligiran. Ang bawat alagad ng langit na palasyo ay nakatingin sa kanya ng nakakatawa. Tsaka parang nakatitig sila sa ulo niya. Walang kamalay-malay, itinaas ni James ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo bago siya agad na namutla. Sa sandaling ito, natuklasan ni James na ang lahat ng kanyang buhok ay ganap na nawala, at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. No wonder parang nanlamig ang ulo niya. As it turned out, kalbo na siya. Si James ay hindi nagalit o napahiya sa katotohanan na siya ay kalbo. Sa katunayan, nakaramdam siya ng pasasalamat. Kung medyo lumalim ang hiwa ng kanyang kalaban, hindi ba bamuka ang kanyang ulo na parang hiniwang pakwan. Salamat sa iyong awa. Nawala ang mga kulay sa mukha niya bago naging purple ang mukha niya. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay patungo kay Alvin at pagkatapos ay humakbang sa hangin at umalis na nahihiya. Walang kwentang tao. Sa di kalayuan, isang silweta ang lumakad patungo sa karamihan ng tao. Si Felina ang humajejek kanina. Nang makita niyang natalo ni Alvin si James, nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya. Gayunpaman, hindi niya napigil ang matawa nang makita niyang nakalbo na si James. 1723. Nang makita ng natitirang mga disipulo ng Heaven Palace kung paano umalis si James na nakaahit na kalbo at may maalikabok at maruming hitsura, lahat sila ay nakaramdam ng kahihiyan. Naturally, karamihan sa mga disipulo ng Heaven Palace ay alam na alam ang kanilang mga kakayahan. Halimbawa, ang dalawang disipulo ng Heaven Palace na gustong pasukin ang pinto kasama si James noon, alam nilang ang lakas nila ay kapantay ni James. Dahil naranasan na ni James ang napakahiyang pagkatalo, tiyak na ganoon din ang haantong nila kung pupunta sila at hamanin si Alvin ngayon. Ay, oo. Naalala ko lang may kailangan akong asikasuhin ngayon. Biglang tinampol ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay sa kanyang noo bago mabilis na lumipad palayo na tila may importanteng bagay na dapat asikasuhin. Nang makita ng katabi ng mga lalaki na tumakas siya matapos magbigay ng palusot, hindi niya nakuha sa kanyang sarili na umalis din kaagad. Gayunpaman, umatras siya sa gilid na may pulang mukha at tumayo kasama ang iba pang mga disipulo ng Heaven Palace. Ang Alvin na ito ay talagang makapangyarihan. Kanina, wala man lang akong nakitang pagbabago sa true origin niya, pero biglang tumaas ang bilis niya. Nagtataka ako kung paano niya nagawa iyon. Ang Alvin na ito ay malamang na hindi kasing simple ng isang intermediate refined saint stage martial cultivator. Sa tingin ko siya ay malamang na nasa mastery refined saint stage. Mastery refined saint stage. Posible ba iyon? Ni hindi pa siya umabot sa edad na 40. Hindi rin ako makapaniwala, ngunit ang katotohanan ay nakalagay sa ating mga mata. Mahirap na hindi maniwala. Ang grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace ay nagbulungan sa kanilang mga sarili. Nang ang karamihan sa kanila ay tumingin muli kay Alvin, ang kanilang mga mata ay napuno ng pahiwatig ng paggalang at takot. Isang mastery refined saint stage powerhouse na hindi pa umabot sa edad na 40. Parang kakaunti lang ang mga taong katulad niya sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion. Ang mga taong iyon ay naging sikat at makapangyarihang mga tao sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Sa huli, umalis na sila patungo sa upper province ng Dao Martial Saint Land na mayroong maraming malalakas na powerhouse. Mastery Refined Saint Stage. Si Felina na naglalakad sa malayo ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang kanyang tingin habang pinagmamasdan si Alvin ay naging mas komplikado ngayon. Mayroon pa bang mga senior na gustong magbigay sa akin ng ilang mga payo? Nakangiting tanong ni Alvin, mukhang magalang, habang sinulyapan niya ang karamihan. Agad itong nag-iwan ng magandang impresyon sa mga disipulo ng Heaven Palace. Kung tutuusin, walang gaanong mga tao na nakapagpapanatili pa rin ng ganoong mabuting ugali kahit na may dumating na upang maghanap ng gulo sa pintuan ng kanilang sariling mga tahanan.
Sa pamamagitan ng kanyang divine eye, masasabi ni Alvin na ang pinakamakapangyarihang tao sa mga disipulo ng Heaven Palace na naroroon sa eksena ngayon ay nasa Mastery Refined Saint stage, at 4 lang sila. Walang mga disipulo ng Heaven Palace sa tuktok ng Refined Saint stage sa lahat. Hindi dahil ang disipulo ng Heaven Palace na nakarating na sa rurok ng Refined Saint stage ay hindi gustong maghanap ng gulo kay Alvin, ngunit naramdaman nila na parang binyo bully ang mahihina sa kanilang lakas. Kung kumalat ang balita kay Vice Palace Master Dolan, tiyak na magagalit ito sa kanya. Ang kanilang cultivation base ay nasa tuktok ng Refined Saint stage, kahit na nagawa nilang talunin ang Saint Stage Genius, si Alvin, nakakapasok lang sa Mystical Sky Mansion, walang kaluwalhatian dito. Sa halip kukutsain lamang sila ng mga tao dahil sa pang-aapi sa mahihina. Dahil dito, ang grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace na dumating para maghanap ng gulo kay Alvin ay nasa Intermediate and Mastery Refined Saint stage. Sa kasalukuyan, sa sandaling tinanong ni Alvin kung may gustong magbigay sa kanya ng ilang mga payo, agad na inilipat ng ibang mga disipulo ng Heaven Palace ang kanilang tingin sa isang tao. Ang taong ito ay may ordinaryong hitsura. Ang kanyang ekspresyon ay solemna at matigas. Masasabi ng isa na mayroon siyang tradisyonal na pag-iisip. Parang ang taong ito ang pinakamalakas sa mga taong naruroon dito. Nang maramdaman ni Alvin na ang mga mata ng lahat ay lumipat sa taong ito, madali niyang mahulaan kaagad ang kahulugan ng mga ito. Gayunpaman, hindi siya natakot dahil ang taong ito ay isa lamang Mastery Refined Saint Stage Powerhouse. Ang kanyang pangalan ay Lance. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring na nasa nangungunang 3 sa grupo ng mga disipulo ng Mastery Refined Saint Stage sa Heaven Palace. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Ito ay walang iba pang Felina. Bakit bigla kang naging mabait para bigyan ako ng babala tungkol dito? Tanong ni Alvin pagkatapos niyang sumulyap kay Felina nang walang pakialam sa pamamagitan ng voice transmission. Kanina, nang humajejek si Felina, napansin na niya agad ang presensya nito. Bukod dito, alam niyang nakatayo lang siya para manood ng palabas. Unfortunately, it was destined that there would be no show for her to watch. Sa opinyon ni Alvin, tiyak na bigo si Felina na natalo niya si James. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin niya ang inisyatiba upang balaan siya at sabihin sa kanya ang tungkol sa background ni Lance sa sandaling ito. Mukha ba akong isa sa mga maliliit na tao? Inis na gumanti si Felina. Hindi. Umiling si Alvin. Medyo maganda ang judgment mo. Humalaklak si Felina. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi ko pa nga natatapos yung sentence ko eh. Hindi ka naman mukhang maliit na tao, maliit kang tao. Sabi ni Alvin, na agad na ikinagalit ni Felina. Oy! Lingfellow! Mabait akong binalaan ka, at talagang ganito ang pakikitungo mo sa akin. Talagang hindi ako makapaghintay na makita kang mas kahabag-habag pa kaysa kay James matapos talunin ni Lance. Si James ang naglabas ng hamon kay Alvin kanina. Siya ang disipulo ng Heaven Palace na ang ulo ay inahit ni Alvin. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito. Walang paraan na matatalo ako, patuloy na ipinadala ni Alvin ang kanyang boses. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Natahimik si Felina, hindi man lang siya tumugon sa voice transmission ni Alvin. Hindi niya inaasahan na mapapanatili pa rin ni Alvin ang kanyang kalmado pagkatapos malaman ang background ni Lance. Malinaw, hindi niya binalaan si Alvin tungkol kay Lance dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Gusto lang niyang makita kung matatakot siya hanggang sa mamaatla siya nang malaman niya ang background ni Lance. Hindi sumagi sa isip niya na iba ang takbo ng mga pangyayari kaysa sa inaakala niya. Matapos malaman ang tungkol sa background ni Lance, hindi lamang si Alvin ay hindi natatakot, ngunit nagpakita pa rin siya ng malaking kumpiyansa na parang hindi siya natatakot kay Lance. Huwag mong sabihin sa akin na kaya niyang talunin si Lance. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Felina. Imposible. Gayunpaman, agad na ibinasura ni Felina ang ideya. Habang tinitingnan niya si Alvin, bumulong siya sa sarili, wala pa siyang 40 taong gulang. Imposibleng mas malakas siya kaysa kay Lance. Kung hindi, hindi talaga siya mas masama kaysa kay Mon. Si Felina, sa kasamaang palad, ay hindi alam na si Alvin ay kaparehong tao ni Mon. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoong pag-iisip.
Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace, sa wakas ay lumabas si Lance at tumingin kay Alvin bago tumango. Junior Brother Alvin, kahangahangang nakalusot ka sa Mastery Refined Saint stage bago umabot sa edad na 40. Kanina, lahat kami ay minamalas ka. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit maganda ang pakikitungo sa iyo ni Vice Palace Master Dolan. Sa iyong likas na talento at husay, kahit saang palasyo man ito, bibigyan ka sana nila ng pwesto kay Master Dolan sa oras na ito ng Spirit Pool. Ang Spirit Pool ng Heaven Palace nang hindi kailangang makipagkompetensya para dito, sa tingin ko ay karapat-dapat ka. Ipinahayag ni Lance ang kanyang paghanga kay Alvin sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Marahil, hindi niya akalain na matatalo siya ni Alvin ngayon, ngunit ilang taon na si Alvin, at ilang taon na siya. Taos puso niyang hinangaan si Alvin na nakamit ang ganito sa murang edad. Nambobola mo ako, Senior Brother Lance. Ngumiti si Alvin, tumaas din ang kanyang impresyon kay Lance. Para naman kay Felina na nakatayo sa gilid, medyo hindi siya nasisiyahan. Hindi nangyari ang tense confrontation na inaasahan niya. Sa katunayan, ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay tila napaka-harmonious sa halip. Gayunpaman, tila karamihan sa mga tao ay nais na makita tayong magduel, kaya kailangan kong obligahin at hamanin ka sa isang tunggalian, kapatid na Alvin. Natural, hindi natin gagamitin ang ating buong kapangyarihan. Nang tumingin muli si Lance kay Alvin, ang kanyang mga mata ay napuno ng maliwanag na layunin ng labanan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik na makalaban ang isang henyo ng Saint Stage tulad ni Alvin. Naniniwala siya na kung kumalat ang balita tungkol sa cultivation base ni Alvin na nasa Mastery Refined Saint kahit na hindi pa siya umabot sa edad na 40, tiyak na makoronahan siya ng titulo ng pagiging pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Natural lang na excited siyang makipagduel sa isang ganoon. Pakiusap, Senior Brother Lance. Tumango si Alvin bago sinenyasan si Lance na gumawa ng unang hakbang. Nang makita ito, hindi napigilan ni Felina na huminga. Ang yabang talaga ng lalaking ito. Kung iisipin, hiniling niya kay Lance na kumilos muna. Ang lakas ng walang kwentang lalaking iyon mula kanina ay hindi maikukumpara kay Lance. Sa katunayan, hindi lang si Felina ang nakadama na si Alvin ay mayabang, kahit na ang mga disipulo mula sa Heaven Palace ay nag-isip na siya ay mayabang din. Sino si Lance? Siya ay isang tao na ang lakas ay maituturing na numero 3 sa lahat ng mga powerhouse ng Mastery Refined Saint Stage sa Heaven Palace. Isa siyang malakas na powerhouse sa mga powerhouse ng Mastery Refined Saint Stage. Ang isang ordinaryong Mastery Refined Saint Stage powerhouse ay mahihirapang tiisin ang 10 suntok mula sa kanya. Gayunpaman, ang bagong disipulong ito nakakapasok lang sa Mystical Sky Mansion ilang araw na ang nakalipas ay talagang humiling kay Lance na kumilos muna. Hindi ba siya naghahanap ng gulo? Bagamat alam ng mga disipulo ng Heaven Palace na si Alvin ay isang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator, hindi nila akalain na siya ay mananalo laban kay Lance. Pagkatapos ng lahat, ang katanyagan ni Lance sa Heaven Palace ay hindi walang dahilan. Nakuha niya ang kanyang reputasyon suntok sa suntok. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, sa harap ng kahilingan ni Alvin, hindi tumanggi si Lance. Walang naramdaman si Lance kanina nang kausap niya si Alvin. Gayunpaman, ngayong kakalabanin na niya si Alvin, parang bigla niyang hindi alam kung paano o saan siya dapat kumilos. Bagamat bata pa ang lalaking nauna sa kanya, ang vibe na ibinigay nito sa kanya ay tila mas nakakatakot kaysa sa mga kalaban na nakaharap niya noon. Nagtataka ako kung paano siya naglilinang, emosyonal na naisip ni Lance sa kanyang sarili. Dahil dito, hindi siya tumanggi nang hilingin sa kanya ni Alvin na gumawa ng unang hakbang. Siya ay may solemn na at maingat na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay kumikilos. Ang sumunod na eksena ay nagdulot ng pagkasindek sa lahat. Ito ay dahil bagamat nabigyan si Lance ng kalamangan upang gumawa ng unang hakbang, talagang nagawa ni Alvin na harapin ito ng may husay at madali. Sa bandang huli, parang pantay-pantay sila. Makalipas ang 30 minuto, sabay-sabay na huminto ang dalawa, pagdating sa isang draw. Ang kinalabasan na ito ay, natural, inayos ni Alvin. Maganda ang impression niya kay Lance. Dahil dito, ayaw niyang ipahiya siya sa harap ng napakaraming tao. Talagang natapos ito sa isang draw.
Ang karamihan ng mga disipulo ng Heaven Palace, kabilang si Felina, ay natulala sa pagkamangha. Hindi sumagi sa kanilang isipan na magiging ganito ang kahihinatnan. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Kung ikukumpara sa grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace, mas naguluhan si Lance. Ito ay dahil kahit na ginamit niya ang kanyang buong puwersa, kakayanin pa rin ito ng kanyang kalaban ng madali at husay. Bukod dito, naramdaman niya doon ang maraming pagkakataon kung saan nagpakita ng awa ang kanyang kalaban. Kung hindi, pakiramdam niya ay matatalo rin siya. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na siya ay naguguluhan. Si Alvin na wala pang 40 taong gulang ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. 1724. Junior Brother Alvin, ang iyong lakas ay kahanga-hanga. Natural, alam ni Lance na gumuhit lang sila dahil ayaw siyang ipahiya ni Alvin sa publiko. Dahil dito, bukod sa pagiging magalang, may bakas din ng pasasalamat sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Malakas din ang lakas ni Senior Brother Lance. Matutulungan natin ang isa't isa na umunlad pa sa hinaharap. Magalang at marangal na ngumiti si Alvin. Ang komedya na ito ay natapos na rin sa duel ni na Alvin at Lance na nagtapos sa isang draw. Gayunpaman, ang balita ay nagulat pa rin sa buong Heaven Palace. Maging ang Mystical Sky Mansion ay nabigla. Iilan lamang ang martial cultivators na hindi umabot sa edad na 40 taong gulang nang maabot nila ang Mastery Refined Saint Stage sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion. Bukod dito, walang ganyan sa henerasyong ito. Natural, nangangahulugan ito na isang ganap na henyo ang lumitaw sa henerasyong ito ng Mystical Sky Mansion ngayong sumama na sa kanila si Alvin. Matapos ang grupo ng mga disipulo mula sa Heaven Palace ay tumingin kay Alvin ng magalang at nakakatakot, umalis sila kasama si Lance sa maayos na paraan. Kung sinabi na ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-aatubili noong sila ay unang dumating, sa pag-aakalang si Alvin ay swerte lamang sa pagkuha ng lugar upang makapasok sa Spirit Pool pagkalipas ng ilang araw at pagtanggap ng pangangalaga mula kay Vice Palace Master Dolan. Sa kasalukuyan, pagkatapos na masaksihan ang lakas ni Alvin, sila ay taos-pusong kumbinsido na ang lugar para makapasok sa Spirit Pool ay dapat ibigay sa kanya. Sa mundong ito kung saan namumuno ang malakas, ang isang powerhouse ay palaging igagalang saan man siya magpunta, lalo pa ang katotohanan na si Alvin ay isang binata lamang na hindi pa umabot sa edad na 40. Bagamat wala pa siyang 40 taong gulang, nakapasok na siya sa Mastery Refined Saint Stage. Kung bibigyan siya ng sapat na oras, tiyak na siya ang magiging haligi ng Mystical Sky Mansion. At kung ang kanyang likas na talento ay hindi nabawasan sa hinaharap, posible pa siyang maging pinakamakapangyarihang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Pagkaalis ng grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace, 2 tao na lang ang naiwan. Bukod kay Alvin, ang ibang tao ay walang iba kundi si Felina. Tinitigan ni Felina si Alvin ng mahabang panahon ng may lubos na konsentrasyon. Ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay lubos na naguguluhan sa kanya. Ang lakas ni Lance na itinuring na nasa nangungunang 3 sa lahat ng mga powerhouse ng Mastery Refined Saint Stage ay hindi kayang talunin siya at maaari lamang umabot sa isang tabla. Sa sandaling ito, ang puso ni Felina ay nakaramdam ng pagkabigo. Dati, akala niya ay si Mon lang ang maaari niyang tingnan sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, tila may karagdagang tao ngayon. Marahil, ang lalaking ito ay hindi kasing lakas ni Mon, ngunit tiyak na mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Sapat na ba ang nakita mo? Tanong ni Alvin na nakakunot ang noo nang makita niya si Felina na nakatitig sa kanya ng tulalang matagal na. Nabalik lamang siya sa kanyang katinoan nang marinig niya ang tanong nito na umaalingaw-ngaw sa hangin. Namumula ang magandang mukha ni Felina habang tinitigan siya, "Kay, sinong nakatingin sa iyo? Tinanong ko lang kung sapat na ang nakita mo. Parang hindi ko nabanggit na partikular kang nakatingin sa akin, di ba? Hindi mo ba pinapalabas ang pusa sa bag nang hindi ko sinasabi?" Nakataas ang isang kilay ni Alvin habang pinipigilan ang ngiti na nagbabantang ipakita sa kanyang mukha. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang dakilang niyang miswang na ito na kadalasan ay napakatapang at hindi makatwiran sa harap niya ay may kakayahang magpakita ng mahiyaing ekspresyon. Mas cute siya pag ganito.
Nang makita ni Alvin kung paano lalong namula ang mukha ni Felina, tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid, casual na isinara ang pinto sa likod niya, upang maiwasan ang awkwardness. Bang! Bumalik lang sa katinoan si Felina nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto. She pouted as she clenched her muscly hands and muttered to herself, anong klaseng lalaki siya para hindi maintindihan kung ano ang flirt. Sino ba ang hindi nakakaintindi ng pang-aakit? Si Alvin nakakapasok lang sa silid ay natural na narinig ang kanyang mga salita. Hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Natural, alam niyang gusto siya ni Felina. Marahil, ang interes ni Felina sa kanya ngayon ay nagmula sa kanyang likas na talento at husay. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ito ay lalalim sa ibang bagay sa hinaharap? Hayaan mo na ang katotohanan na mayroon na siyang 2 nobya at isang kasintahan, ang usapin lamang ng kabuhayan ng kanyang kasintahang si Kelly, ay hindi sigurado ay sapat na upang hindi siya manligaw sa ibang babae. Dahil dito, nagpasya siyang iwasan si Felina hanggat kaya niya. Kung tutuusin, kung hindi niya kayang ligawan siya, mas mabuting iwasan siya, di ba? Ilang araw na lang. Sana mas umunlad pa ako. Sa isang pag-iisip lamang, pumasok si Alvin sa 3 antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda at nagpatuloy sa paglilinang. Naturally, hindi alam ni Alvin na nakalubog sa cultivation na ang balita tungkol sa pagkatalo niya kay James, ang disipulo ng Heaven Palace sa Intermediate Refined Saint Stage, at nakipag-draw kay Lance, ang disipulo ng Heaven Palace sa Mastery Refined Saint Stage, ay dumaan na sa buong Heaven Palace na parang yumanig sa buong Heaven Palace. Wala pa siyang 40 taong gulang, at talagang nakipag-draw siya kay Lance. Ang lakas ni Lance ay maaaring ituring na nasa top 3 sa lahat ng martial at Dao cultivator sa Mastery Refined Saint Stage sa Heaven Palace. Gayunpaman, nakadrawing lang siya kay Alvin. Saan nagmula ang napakalaking Alvin na ito? Ang kanyang likas na talento at husay ay halos pareho sa Mon na naging mainit na paksa noon. May ilan ding mga powerhouse na pumasok sa Mastery Refined Saint Stage bago sila umabot sa edad na 40 sa kasaysayan ng ating Mystical Sky Mansion noon. Hindi ako makapaniwalang may lumitaw na ngayon. Oras na kaya para bumangon ang ating Mystical Sky Mansion sa lalong madaling panahon. Kung mapapanatili ni Alvin ang kanyang kasalukuyang likas na talento at pag-unlad, marahil ay magiging katulad siya ng bagong Mansion Master ng Azure Cloud Mansion at aakayin ang ating Mystical Sky Mansion sa tuktok ng Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Ang mga talakayang tulad nito ay narinig sa buong Heaven Palace. Inihambing pa ng ilang tao si Alvin sa kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Matapos ang huli ay naging Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ang Azure Cloud Mansion ay nakatayo sa tuktok ng Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Dahil dito, naging karibal ito ng Mountain Shade Black Market na, sa orihinal, ay walang kalaban. Gayunpaman, wala silang ideya na ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay talagang ama ni Alvin na pinag-uusapan nila. Natural, si Alvin mismo ay hindi rin alam ito. Kung hindi siya pupunta sa Mystical Sky Mansion sa unang lugar. Magandang bata. Kung iisipin, natalo mo talaga si James at nakipag-draw kay Lance. Matapos marinig ni Steve Dolan, ang Vice Palace Master of Heaven Palace ang balitang ito, labis din siyang nabigla. Akala niya si Alvin ay isa lamang Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator. Hindi sumagi sa isip niya na isa siyang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator. Bukod dito, ang kanyang lakas ay napakahusay na ang ordinaryong Mastery Refined Saint Stage na mga powerhouse ay hindi maihahambing sa kanya. Ito ay makikita mula sa kung paano nakipagbunutan si Alvin kay Lance. Gayunpaman, hindi kailanman maiisip ni Steve, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na ang taong inaakala niyang nakipagbunutan kay Lance ay hindi ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi, nagawa niyang talunin si Lance sa isang suntok lang. Kasabay nito, kumalat din sa Earth, Mystical, at Yellow Palaces ang balita tungkol kay Alvin na makakasama ni Lance. Kahit na si Lance ay isang ordinaryong disipulo lamang sa Heaven Palace, dahil sa kanyang lakas na medyo makapangyarihan sa mga powerhouse ng Mastery Refined Saint Stage, maraming tao sa iba pang 3 palasyo ang nakakakilala sa kanya. Lalo na ang mga disipulo na nasa Mastery Refined Saint Stage, mas kilala nila si Lance.
Lance. Ang taong ang lakas ay itinuturing na nasa nangungunang tatlo sa mga disipulo ng Mastery Refined Saint stage sa Heaven Palace. Ang taong iyon ay nakipag-draw kay Alvin. My goodness! Ang Alvin na iyon ay talagang makapangyarihan. Noong una, naisip ko na ang kanyang cultivation base sa Intermediate Refined Saint stage ay sapat na kamangha-mangha. Hindi ko akalaing magiging mas malakas pa siya. Speaking of monstrously strong, it's still Mon who had appeared in the Rising Sky Manseon's district who's even more monstrous. Simon actually entered the peak of the Refined Saint stage before the age of 40. Alvin still lacked compared to him. Sa katunayan, Simon ay higit na isang henyo. Nang mag-usap ang mga alagad ng tatlong palasyo, hindi nila maiwasang ikumpara si Alvin kay Mon. Kung narinig ni Alvin ang kanilang talakayan, tiyak na mapapangiti siya. Natural, hindi siya mag-abala na magpaliwanag ng kahit ano sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi siya si Mon kundi si Alvin ngayon. Siya si Mon isang taon na ang nakalipas pagkatapos ng lahat. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay nasa ibang liga kumpara noong nakaraang taon. Anuman, ang balitang si Alvin ay nakipag-draw kay Lance ay tumago sa buong Mystical Sky Mansion na parang bagyo sa huli. Bukod dito, maraming magagaling na personahe sa Mystical Sky Mansion ang nagulat din. Sa katunayan, maraming tao ang gustong tanggapin siya bilang isang alagad. Sa kabila ng nangyayari sa labas, ang taong pinag-uusapan, si Alvin, ay kasalukuyang masunurin na naglilinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Lumabas lang siya noong araw na bumukas ang Spirit Pool. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at lumabas bago umupo sa harap ng stone table sa kanyang malaking courtyard. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang boteng alak sa kamay ni Alvin. Nagsimula siyang uminom ng kaunti habang naghihintay. Maya-maya pa ay itinaas niya ang kanyang ulo nang marinig niya ang mahinang tunog ng kaluskos ng hangin sa hangin. Akala niya ay dumating na si Paul, ngunit ang nangyari, si Felina na naman. Hindi alam ni Alvin kung bakit, ngunit nang makita niya si Felina, agad siyang sumakit ang ulo. Hindi niya kayang pagalitan o bugbugin ang babaeng ito dahil lang sa pagiging matapang at masungit dahil hindi ito lumagpas sa kanyang ilalim. Halatang hindi niya alam na siya ang nagdagdag ng gatong sa apoy at nagudyok sa grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace ilang araw na ang nakakaraan upang maghanap ng gulo sa kanya. Kung alam niya ito, magbabago ang impresyon niya sa kanya. Si Felina ay lumakad ng bonggang-bongga at naupo sa harap ni Alvin nang walang kahinhinan habang sinasabi niya kay Alvin, "Hoy, Alvin, isipin mo na talagang nagising ka ng napakaaga. At dito ko naisip na pumunta ako ng maaga para harangin si Senior Brother Paul at sabihin sa kanya na binigyan mo ako ng lugar para makapasok sa Spirit Pool kung hindi ka lalabas sa oras. At sa tingin mo ay paniniwalaan ka ni Senior Brother Paul." Mahinahong sagot ni Alvin habang umiinom muli ng alak. Humph! Ngumuso si Felina. Kumunat ang kanyang maputlang kilay, ngunit maganda pa rin siya. Sa sandaling iyon nang sumimangot si Felina, si Alvin na casual na sumusulyap sa kanya ay biglang natigilan. Parang pinindot ang acupuncture points niya. Ito ay dahil nang sumimangot si Felina, ang kanyang tindig ay halos kapareho ng kanyang kasintahang si Kelly. Gaya ng kasabihan, upang maantig sa nakikita ng isang tao, kasalukuyang nakatitig si Alvin kay Felina nang saglit nang makita ang pagkakatulad ni Felina at Kelly. Naturally, napansin ni Felina ang titig ni Alvin sa kanya. Naisip niya sa sarili, marahil ay natauhan na ang lalaking ito sa wakas. 1725. Hindi alam ni Felina ang dahilan kung bakit nakatitig si Alvin sa kanya ng tulala. Kung alam lang niya ang dahilan, sana sinampal niya ito. Kung tutuusin, isang malaking kahihiyan para sa isang babae ang tinatitigan ng isang lalaki habang ang lalaki ay nag-iisip tungkol sa ibang babae. Kung ordinaryong lalaki lang ang nakatitig sa kanya ng ganoon, matagal na siyang nalilibugan ng galit. Gayunpaman, si Felina ay hindi tinanggihan ng lalaking nauna sa kanya. Kaya naman hindi siya nagalit na tinitigan siya nito. Sa halip, nakaramdam pa siya ng kaunting kasiyahan. Pagpapanggap na prim and proper bago ito. Tingnan mo. Sa bandang huli ikaw pa rin ang nasasakop ng alindog ko. Ha! Biglang napansin ni Felina na binawi ng lalaki ang kanyang tingin. Parang walang mali sa una.
Gayunpaman, nakita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito nang binawi nito ang tingin. Ang pares ng mga mata na orihinal na kumikinang ay biglang naging mapurol. Nang makita ito, kahit si Felina ay walang ideya kung bakit siya nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Nawala ang mapangasar na ekspresyon sa mukha ni Felina. Sa halip, nagtanong siya sa medyo nag-aalalang boses, ano bang nangyayari sa iyo? Pasensya ka na, medyo nasungit ako. Kaya lang kapag nakasimangot ka, medyo hawig ka sa fiancé ko, at naalala ko siya. Nang marinig ni Alvin ang kanyang boses, bumalik siya sa katinoan at humingi ng paumanhin. Nang marinig ni Felina ang kanyang mga salita, ang kanyang maselang mukha ay naging malungkot kaagad. Naisip mo ang mapapangasawa mo nang tumingin ka sa akin. Gaya ng naunang nabanggit, ito ay walang alinlangan na isang malaking kahihiyan sa isang babae. Pasensya na. Natural, alam ni Alvin ang tungkol sa prinsipyong ito. Dahil dito, agad siyang humingi ng tawad. Nang marinig ni Felina ang kanyang paghingi ng tawad at makita ang kanyang bahagyang solemne na ekspresyon, ang kanyang galit ay napawi ng husto. Well, Lingfellow, hindi ka ba dapat natutuwa sa pag-iisip tungkol sa iyong kasintahan? Bakit sa halip ay humahatak ka ng mahabang mukha? Ang fiancé ko. Ayos lang, walang mali. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo, instinctive na sabi ni Alvin. Gayunpaman, huminto siya nang maabot niya ang kalagitnaan ng pangungusap at iniba ang paksa. Anong ibig mong sabihin na hindi ko maintindihan kahit sabihin mo sa akin? Binalik ni Felina sa kanya, natural, hindi ko maiintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin. Paano mo malalaman na hindi ko maiintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin? Walang dapat sabihin. Umiling si Alvin. Para sa kanya, ang bagay ni Kelly ay walang alinlangan na isang sugat sa kanyang puso. Ang pakikipag-usap tungkol dito ay parang pagbuhos ng asin sa kanyang sugat. Excuse me. Bakit ka nagkakaganito? May sinabi ka na kawili-wili at pagkatapos ay tumanggi kang sabihin pa. Hindi ka maaaring maging ganito. Dapat mong sabihin sa akin. Kung hindi, aabalahin kita araw-araw at aabalahin ang iyong pagtatanim, galit na banta ni Felina. Sumimangot si Alvin. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap si Felina. Kung alam niya lang sana ng mas maaga ay hindi na niya binanggit ang nobya sa kanya. Nabanggit niya ang kanyang nobya kanina dahil gusto niyang ipaalam kay Felina na mayroon na siyang kasintahan upang malaman nito ang napakalaking posibilidad laban sa kanya. Sino ang nakakaalam na pagkatapos malaman na siya ay may nobya, hindi lamang si Felina ay hindi nagpakita ng pagbabago sa kanyang ekspresyon, siya ay na-curious pa sa sitwasyon ng kanyang kasintahan. Nang makita ni Alvin ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Felina, alam niyang hindi ito nagbibiro. Ngumiti lang siya ng pilit. Siya ay naghulog ng bato sa kanyang sariling mga paa patungkol sa bagay na ito. Maaari kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Gayunpaman, dapat mong aipangako sa akin na hindi mo ito sasabihin kahit kanino, kahit ang iyong mga kamag-anak. Huwag mong isipin na nagbibiro lang ako. Walang mabuti para sa sinuman kung ipagkakalat mo ito. At saka, kahit ikaw at ang iyong Tyrannic Saber Mansion ay maaaring mapuksa. Mataimtim na sinabi ni Alvin, huwag mong isipin na nagmamalaki lang ako para takutin ka. Seryoso ako. Noong una, akala niya ay kakabahan si Felina pagkatapos marinig siyang magsalita sa ganoong solemne na paraan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang siya kinakabahan, ngunit lumiwanag ang kanyang mga mata nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sa isang kakaibang ekspresyon, sumigaw siya, based on your words, this seems very interesting. Curious talaga ako ngayon. Hindi problema para sa akin na itago ang sikretong ito. Sa katunayan, susumpa ako sa panunumpa ng kidlat na parusa ngayon. Pagkatapos, agad na nanumpa si Felina sa panunumpa ng parusang kidlat. Bagamat gusto siyang pigilan ni Alvin, huli na para gawin niya iyon. Ito ay dahil walang dahilan para sumumpa siya sa kidlat na parusang panunumpa sa gayong maliit na bagay. Gusto lang niyang mangako ito sa kanya. Bagamat hindi pa niya matagal na kilala si Felina, nakikita niya ang babaeng ito na may mapang-akit na katawan at magandang mukha ay mas lalaki pa sa ugali kaysa sa maraming lalaki. Ang bawat salita ay may bigat, at naniniwala siyang magagawa niya ito.
Boom! Kasama ng siyam na pagpalakpak ng kulog na kumpirma ang parusang panunumpa ng kidlat ni Felina. Sa ilalim ng mausisa na tingin ni Felina, sinabi sa kanya ni Alvin ang tungkol sa bagay ni Kelly. Siyempre, binigyan niya ng malaking diin ang kambal na kapatid ni Kelly at kung gaano ito kalakas. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya kung paano sinabi ng kapatid ni Kelly na siya ay mula sa Fire Worship Sect. Sektang pagsamba sa sunog. Hindi mapigilan ni Felina na ipikit ang kanyang mga mata na may pagtataka sa kanyang mukha nang matapos siyang makinig sa kwento ni Alvin. Bilang isang taong nagmula sa isang fourth-rate na puwersa, ang Tyrannic Saber Mansion at ang pinakamamahal na apo ng kasalukuyang Mansion Master ng Tyrannic Saber Mansion, si Felina ay nagsagawa ng ilang random na pagbabasa sa ilan sa mga lihim na liham at talaan na ipinasa sa Tyrannic Saber Mansion mula noong sinaunang panahon. Dahil dito, hindi siya pamilyar sa Fire Worship Sect. Ang tunay na maluwalhating panahon ng Dao Marshall Saintland ay napakatagal na ang nakalipas bago nahati ang Dao Marshall Saintland sa Upper at Lower Province. Sa panahong iyon, mayroong 3 dakilang sekta na nakatayo sa tuktok ng Dao Marshall Saintland. Sila ay kinilala bilang ang 3 pinakadakilang puwersa sa Dao Marshall Saintland. Sa Dao Marshall Saintland, 5 salita ang maaaring gamitin upang ibuod ang paghahati ng kapangyarihan. 3 relihiyon at 9 na puwersa. Ang 3 relihiyon ay tumutukoy sa 3 pinakadakilang sekta habang ang 9 na puwersa ay tumutukoy sa 1 hanggang 9 na antas na puwersa. Ang 3 pinakadakilang sekta ay ang 3 pinakadakilang puwersa na nang ibabaw sa mga first-rate na puwersa noong nakaraang panahon. Sila ang 3 pinakadakilang puwersa sa Dao Marshall Saintland na may mahabang pamana. Hindi pa natitinag ang kanilang posisyon noon. Batay dito, sapat na upang patunayan kung gaano sila kalakas. Ang Fire Worship Sect ay isa sa 3 pinakadakilang sekta. Bumalik si Felina sa realidad pagkaraan ng ilang sandali. Napabuntong hininga siya bago nagtanong, talagang taga Fire Worship Sect ang kapatid ng iyong fiancé. At saka, base sa mga sinabi niya, parang ang Fire Worship Sect ay nagpadala ng maraming tao para hanapin ang iyong fiancé, pero natalo niya muna sila. Eksakto. Tumanggaw si Alvin. Ang katotohanan na ang Fire Worship Sect ay nagpadala ng mga tao upang hanapin ang iyong mapapangasawa ay sapat na upang patunayan na ang iyong mapapangasawa ay hindi isang simpleng tao. At least, hindi siya isang nobody sa Fire Worship Sect. Kung hindi, bakit pa nila hahanapin ang isang taong nawala mahigit 30 taon na ang nakalipas? Nag-isip si Felina. Ang kanyang mga haka-haka ay katulad ng kay Alvin. Gayunpaman, dahil ang naghatid sa iyong mapapangasawa ay ang kanyang kambal na kapatid, sigurado akong hindi niya ito sasaktan. Huwag kang mag-alala, ang iyong kasintahang babae ay pumunta lamang sa Upper Province. Sa tingin ko ay walang anumang masamang mangyayari sa kanya. Tiniyak siya ni Felina. Sa kasalukuyan, sa wakas ay naunawaan na ni Felina ang malungkot na ekspresyon sa ekspresyon ni Alvin bago ito. Tulad ng nangyari, siya ay nasa ganitong uri ng suliranin. Nang ilagay niya ang sarili sa posisyon ni Alvin, naiintindihan niya rin ang sakit nito. Walang sino man ang magiging masaya na makita ang kanilang sariling kasintahang inaalis at ganap na walang magawa tungkol dito. Sana nga. Tumanggaw si Alvin. Parang may naisip siya bago siya bumantong hininga. Sa ngayon, higit na nag-aalala ako tungkol sa bata sa kanyang tiyan. Matapos malaman ng kanyang kambal na kapatid na babae ang tungkol sa aming relasyon, galit na galit siya. Siguro kung mababaliw siya at saktan ang aming anak. May anak ka pa ba? Ang mga mata ni Felina ay kasing laki ng mga platito. Oo. Dapat ipanganak na siya ngayon. Tumanggaw si Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang mga pahiwatig ng nostalgia at pagmamahal. Ang kanyang 2 anak ay dapat na ipinanganak ngayon. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang kanyang mga anak. Ang alam lang niya ay nanganak si Megan ng isang anak na laki. I can't believe you're so young but actually such a playboy. I really don't know how you cultivate usually. I often neglect sleep and meal for the cultivating. However, up until now, I'm only at the early refined saint stage. You, on the other hand, live such a nice life. You even have a fiancé and a spent time you.
Sa Mastery Refined Saint stage sa murang edad. Maasim ang tono ni Felina nang marating niya ang dulo ng pangungusap. Isa sa pinakamahalagang bagay para sa isang mataas na likas na talento ay ang paglinang ng oras. Ito ay maliwanag na ang oras na ginugol niya sa paglilinang ay higit pa sa binata sa kanyang harapan. Gayunpaman, siya ay 2 yugto sa ibaba niya. Nagdulot ito ng kaunting pagkabigo kay Felina. Biglang, na parang tinamaan siya ng matinding realisasyon, tinitigan niya si Alvin nang may pananabik sa kanyang mga mata habang nagtatanong, mayroon ka lang na babae. Umiling si Alvin. Mayroon akong 2 fiancés at isa pang kasintahan. Kung walang mangyayari, 3 sa kanila ang magiging asawa ko sa hinaharap. Sa sandaling naisip ni Alvin sina Kelly, Megan, at Irish, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. 3. Hindi naman masyado. Mataimtim na tinanggo ni Felina ang kanyang ulo na hindi nakapagsalita kay Alvin. Hindi ba marami ang 3? Sa katunayan, sa lupa kung saan nagmula si Alvin sa kanyang nakaraang buhay, bukod sa isang minorya ng mga tao, lahat ng tao sa kanyang tinubuang lupain ay nagsagawa ng monogamy. Sa mundong ito, bagamat normal ang polygamia, pakiramdam niya ay higit pa sa sapat ang pagkakaroon ng 3 babae. Sino ang nakakaalam na si Felina ay talagang magiging matigas? Siya ay isang babae, at gayon pa man, sinabi pa rin niya na ang pagkakaroon ng 3 babae ay hindi masyadong marami. Hindi alam ni Alvin kung paano siya haharapin ng ilang sandali nang makita niyang ibinalik nito ang atensyon sa kanya. Junior brother Alvin. Sa sandaling ito, ang boses ni Paul ay umalangaw-ngaw mula sa malayo sa isang napapanahong paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa malaking patio ni Alvin. Senior brother Paul. Nang makita ni Alvin si Paul, para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Agad siyang tumayo. Pupunta ba tayo sa spirit pool ngayon? Hehe. Mukhang sabik ka na, junior brother Alvin. Kung ganoon, tara na. Sinulyapan ni Paul si Felina bago binigyan ng makahulugang tingin si Alvin at tumawa. 1726. Ang biglaang pagsulpot ni Paul, natural, na ikinagalit ni Felina. Kahit nagalit siya, hindi siya naglakas loob na ipakita iyon. Si Paul ay direktang disipulo ng Vice Palasyo Master ng Langit na Palasyo anuman ang mangyari. Bagamat siya ang biolohikal na apo ng Mansion Master ng Tyrannic Saber Mansion, sa labas ng mansyon, hindi niya maihahambing sa lahat si Paul sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan at posisyon. Ang iba, natural, ay mas matatakot kay Paul. At saka, nasa heaven pala sila. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw niyang masaktan siya. Pupunta ako at titingnan din. Nang makita ni Felina kung paano naghahanda si Alvin na umalis kasama si Paul, mabilis siyang bumangon sa langit at sinundan sila. Pumwesto siya sa tabi ni Alvin. Sa sandaling ito, mahinang nararamdaman ni Alvin ang nakakaalam na hitsura ni Paul. Junior brother Alvin, itong great young Miss Wang ay mukhang interesado sa iyo. Siguro dapat mo na lang siyang tanggapin, kung gagawin mo, ikaw ay magiging young master ng Tyrannic Saber Mansion. Sa sandaling ito, ang boses ni Paul ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Senior brother Paul, mangyaring huwag ay crack ang gayong biro. Mayroon na akong 2 fiancé at isang girlfriend. Bagamat alam niyang tinutokso siya ni Paul, mabilis pa ring ipinaliwanag ni Alvin ang kanyang sarili upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. 3 babae lang iyan. Sa likas na talento mo, magiging walang hanggan ang iyong kinabukasan kapag lumakas ka na. Sa oras na iyon, kahit 30 babae ay hindi maituturing na masyadong marami, lalo pa ang 3 babae. Sa mundong ito kung saan ang mga malakas na panuntunan, hanggat may kapangyarihan ka, maaakit mo ang maraming babae at magkakaroon ka ng marami sa kanila hanggat gusto mo, patuloy na sinabi ni Paul. Nang marinig iyon, natahimik si Alvin. Bakit niya naramdaman na mas matigas pa si Paul kaysa kay Felina? Di nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Paul, sina Alvin at Felina ay pumasok sa canyon sa gilid ng matarik na bundok kung saan matatagpuan ang Heaven Palace. Ang pasukan sa canyon ay isang online sky, at maaari lamang tumanggap ng isang tao. Pagkapasok nila ay kulay green ang view sa harap nila. Sa loob ng canyon, napuno ito ng damo at bulaklak.
Ang mga bulaklak ay maganda na nagbibigay sa tanaw ng kapayapaan at katahimikan. Ang dulo ng kanyan ay natatakpan ng ambon. Dahil sa pagkakaroon ng fog, wala silang makita sa likod nito. Formation. Sa sandaling makapasok sila sa kanyan, agad na nasabi ni Alvin na ang fog ay epekto ng isang formation. Isang matandang lalaki ang nagbantay sa harap nitong formasayon. Ang mukha ng matandang ito ay puno ng mga kulubot, at siya ay lumitaw na sinaunang may puting buhok at puting kilay. Siya ay nakasuot ng ganap na kulay abo, at siya ay walang braso. Tila naghalo siya sa background habang nakatayo siya doon. Masasabi ni Alvin na ang matandang ito ay hindi isang simpleng tao sa isang sulyap lamang. Senior. Dinala silang dalawa ni Paul sa harap ng isang armadong matanda bago yumuko ng may paggalang. Puno rin ng paggalang ang kanyang mga mata. Senior. Mabilis ding yumuko sina Alvin at Felina. Walang pakialam na tumango ang isang armadong matanda. Mula simula hanggang ngayon ay kalmado ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos niyang sumagot, casual niyang sinulyapan si Paul. Bakit ka personal na pumunta sa oras na ito? Huwag mong sabihin sa akin na nakuha ni Little Dolan ang isang pambihirang henyo ng Saint Stage at nagbigay ng pagkakataong makapasok sa spirit pool para sa paglilinis sa kanya. Oo. Tumango si Paul bago tumingin kay Alvin na nakatayo sa tabi niya. Ito si Junior Brother Alvin. Siya rin ang Saint Stage Genius na nakuha ng Master para sa Heaven Palace. Wala pa siyang 40 taong gulang, ngunit nasa Mastery Refined Saint Stage na siya. Wala pang 40 taong gulang ngunit nasa Mastery Refined Saint Stage na. Dapat aminin na ang mga salita ni Paul ay nabigla rin sa isang armadong matanda. Kahit papaano, hindi naiwasang magtaas ng kilay ang isang armadong matandang lalaki na orihinal na mukhang kalmado. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alvin. Ang kanyang titig ay kulang sa ningning, ngunit nang ito ay sinanay kay Alvin, tila nakikita niya si Alvin. Gayunpaman, ang atensyon ni Alvin ay kasalukuyang wala dito. Katulad din ito para kay Felina. Little Dolan. Kanina, malinaw nilang narinig na tinawag ng isang armadong matandang lalaki si Steve, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace, bilang Little Dolan. Ito ay malinaw na ang paraan ng isang senior ay makipag-usap sa kanyang junior. Gayunpaman, si Paul bilang direktang disipulo ni Steve ay tila hindi nababahala sa paraan ng pakikipag-usap ng matandang ito sa kanyang Panginoon na para bang ito ay ganap na normal. Saglit, lumingon si Alvin kay Felina para lang matuklasan na nakatingin din ito sa kanya. Maaaring ang senior na ito ay talagang isang lumang powerhouse ng Mystical Sky Mansion. Tanong ni Felina sa pamamagitan ng voice transmission. Ganun talaga. Hindi rin sigurado si Alvin. Agad niyang tinanong si Paul sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi nagtagal, sumagot si Paul sa kanya, ito ang dating Vice Palace Master ng ating Heaven Palace. Sa seniority, siya ang junior uncle ng master ko. Matagal na panahon na ang nakalipas, nawalan siya ng braso, at naapektuhan nito ang kanyang lakas. Dahil dito, hindi niya sinundan ang senior ancestor at ang iba pa sa Upper Province. Sa totoo lang, dapat ko siyang tugunan bilang junior people uncle niya lang ang gusto kong sabihin sa kanya ng junior people, pero ang pagkakakilanlan ko lang ang tinutukoy sa kanya ng junior people, pero hindi rin nagtagal, sumagot si Paul sa kanya. Senior. 70% ng mga disipulo sa Heaven Palace ay hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Matapos marinig ang mga salita ni Paul, alam ni Alvin na nahulaan niya ng tama. Kasabay nito, bigla niyang sinulyapan ang naputol na braso ng matanda. Sa pagkakaalam niya, kahit ang mga tabletop sa Dow Marshall Saintland ay hindi na makakapagpatubo muli ng bagong braso. Ang tanging alam niya na maaaring tumubo muli ng naputol na braso ay ang maalamat na Immortal Spirit Herb. May nakuha na siya dati, pero nagamit na niya. Senior. Kasabay nito, nakita ni Alvin na ipinasa ni Paul ang isang order token na natatakpan ng berdeng ilaw sa matanda. Nakaukit dito ang salitang espiritu. Pagkatapos, kinuha ng matanda ang order token bago tumingin kay Alvin at sinabing, pumasok ka. Sumenyas ang matanda habang nakatingin sa likod. Nang lumabas sa bibig niya ang mga salita ng matanda, biglang umikot ang bug zone ng ambon sa kanyang likuran.
Sa huli, naging whirlpool na parang may pinto sa ere. Alam ni Alvin na na-activate ng matanda ang formation. Junior brother Alvin, pumasok ka. Lumabas ka pagkatapos mong masipsip ang Heaven and Earth Spirit Energy sa loob. Nakangiting tumingin si Paul kay Alvin. Sige. Tumango si Alvin bago niya sumulyap kay Felina at bahagyang tumango sa kanya bago siya pumasok sa napakalaking whirlpool na nabuo mula sa ambon. Pagkatapos niyang makapasok sa whirlpool sa isang hakbang lang, naramdaman ni Alvin ang isang malakas na enerhiya na sumisipsip sa kanya. Pagkatapos niyang sipsipin, naging itim ang paningin ni Alvin bago muling bumaha sa kanyang mga mata ang liwanag. Nang muling lumitaw ang liwanag, lumitaw sa kanyang mga mata ang isang tanawin na tila kabilang sa ibang kaharian. Natural, ito ay totoo at hindi isang pagguhit. Ang eksenang nasa harapan niya ay isang sulok sa gilid ng kanya na ganap na natatakpan ng isang formasayon. Napuno ito ng sobrang siksik na Heaven and Earth Spirit Energy. Gayunpaman, hindi agad nagtanim si Alvin. Dahil tinawag itong spirit pool, hindi ito magiging kasing simple ng paglilinang lamang. Bagamat ang hangin sa lugar na ito ay mayaman sa Heaven and Earth Spirit Energy, ito ay katumbas ng Heaven and Earth Spirit Energy sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Para kay Alvin, hindi ito kahanga-hanga. Habang patuloy siyang naglalakad at dumaan sa makapal na Heaven and Earth Spirit Energy na tila ambon, kalaunan ay nakakita siya ng isang maliit na lawa. Sa loob ng lawa ay napuno ng gatas puting likido. Isang nakakagulat na dami ng Heaven and Earth Spirit Energy ang naglalabas dito. Hindi nakakagulat na tinawag itong Spirit Pool. Ang Heaven and Earth Spirit Energy dito ay natunaw na lahat. Nang makita ni Alvin ang maliit na lawa sa harapan, agad niyang naisip kung paano nakuha ng Spirit Pool ang pangalan nito. Bagamat hindi kalakihan ang pool, ang liquefied Heaven and Earth Spirit Energy sa loob nito ay lubhang kamangha-mangha. Ito ay higit na kamangha-mangha kaysa sa inaasahan ni Alvin. Napakagandang cultivation environment. Kung hindi ako makalusot sa early refined saint stage, mas mabuting iuntog ko na lang ang ulo ko sa pader. Kung si Alvin ay walang kumpiyansa na makalusot sa spirit pool bago ito, 100% siyang tiwala na makakalusot siya sa early refined saint stage pagkatapos na masaksihan ang spirit pool na liquefied Heya. Kapag nakapasok na ako sa early refined saint stage, tataas din ang lakas ko. Sa oras na iyon, magiging mas malakas ako kaysa sa mga makapangyarihang henyo sa nakababatang henerasyon ng Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Napakalinaw ni Alvin na dahil sa kung gaano katangi ang Sun True Origin, kasama ng kanyang hindi kapani-paniwalang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin ang isang ordinaryong Eminent Saint Stage Martial at Dao Cultivator kapag nakalusot na siya sa Early Refined Saint Stage. Bukod dito, kapag nakapasok na siya sa Early Refined Saint Stage, karaniwang walang sinuman sa tuktok ng Eminent Saint Stage ang makakaharang sa Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword kung hawakan niya ito ng buong lakas. Whoosh! Huminga ng malalim si Alvin at pinigilan ang bahagyang pananabik sa kanyang puso bago siya tumalon sa Spirit Pool. Splash! Tumalon si Alvin sa Spirit Pool at ginulo ang katahimikan ng lawa na parang isang malaking bato ang itinapon. Gayunpaman, ang Spirit Pool ay muling nanambalik ang katahimikan pagkatapos nito. Sa sandaling ito, pumunta si Alvin sa ilalim ng Spirit Pool bago umupo ng naka-cross-legged sa lupa. Matako niyang hinigop ang liquefied Heaven and Earth Spirit Energy at ginamit ang pamamaraan ng Nine Dragons War Sovereign Technique habang nililinang niya. Dala ng 9 na dragon ang liquefied Heaven and Earth Spirit Energy at gumawa ng isang mahusay na chi cycle bago nag-transform sa Sun True Origin sa huli. Lubhang komportable si Alvin sa paglilinang sa Spirit Pool. Parang binalot ng kung ano ang buo niyang katawan. Halos pakiramdam niya ay bumalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Habang naglilinang si Alvin, dinala ni Paul si Felina palayo sa lambak kung saan matatagpuan ang Spirit Pool. Ang Spirit Pool ay magbubukas lamang tuwing 6 na buwan, at sa bawat pagkakataon, isang tao lamang ang pinapayagang makapasok. Pagkalabas nila, ang unang ginawa ni Felina ay nagtanong, "Senior Brother Paul, magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makapasok sa Heaven Palace's Spirit Pool sa susunod?" Ito ay maliwanag na siya ay nagmamalasakit tungkol dito. Spirit Pool.
Bukod sa St. Martial Secret Zone na magbubukas sa loob ng mahigit 2 buwan, ang isa pang dahilan kung bakit siya sumali sa Mystical Sky Mansion sa pagkakataong ito ay para din sa Spirit Pool. Minsan, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon na pumunta sa Heaven Palace. Kung nagpunta siya sa isa sa 3 pang palasyo, maaaring naglilinang siya sa Spirit Pool sa sandaling ito. Tanging sa tulong ng Spirit Pool ay nagtiwala siyang matagumpay niyang makapasok sa Intermediate Refined Saint Stage bago siya pumasok sa St. Martial Secret Zone. Ngayong nawala na siya ng pagkakataong makapasok sa Spirit Pool, bagamat nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ang mga pagkakataon ay hindi masyadong mataas. Bueno, ikaw ang baalang ipaglaban ang pagkakataong makapasok, tugon ni Paul sa kanya. 1727. Wow! Ang gandang sagot. Halatang nasiyahan si Felina sa sagot ni Paul. Naturally, alam din niya na hindi kay Paul ang magpasya kung sino ang papasok sa Spirit Pool. Matapos makapasok ang taong iyon sa Spirit Pool, tiyak na tataas muli ang kanyang lakas. Batay sa cultivation base na ipinakita niya bago ito, hindi ito magiging kasing simple ng paglusot sa Mastery Refined Saint Stage. Gayunpaman, sa tulong ng Spirit Pool, maaari lang siyang makapasok sa tuktok ng Refined Saint Stage ng direkta. Ang rurok ng Refined Saint Stage. Sa sandaling naisip niya iyon, bumilis agad ang tibok ng puso niya. Si Mon ay nasa tuktok din ng Refined Saint Stage. Kung ang taong iyon ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa tuktok ng Refined Saint Stage, iniisip ko kung gaano siya magiging mayabang. Mukhang mas gagamutin ko siya paglabas niya. Kung maaari akong makipag-alyansa sa kanya sa St. Martial Secret Zone, mayroon bang makakatalo sa atin? Bahagyang natuwa si Felina nang maisip niya ito. Natural, walang kamalay-malay si Alvin na si Felina ay gumawa ng plano na may kinalaman sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay lubusang nalubog sa paglilinang. Kahit na siya ay naglilinang sa labas ng mundo, at ang daloy ng oras dito ay hindi kasing ganda ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang bilis ng kanyang cultivation ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda dahil sa liquefied heaven and earth spirit energy. Bukod dito, dahil sa katotohanan na mayroon siyang 79 na Saint Vein sa kanyang katawan, ang bilis ng kanyang pagsipsip ng liquefied heaven and earth spirit energy ay mas mabilis. Ito ay napakabilis na ito ay katawa-tawa. Ang isang armadong matandang lalaki na nagbabantay sa labas ay tila naramdaman din ang mabilis na pagsipsip ng heaven and earth spirit energy. Ang batang ito ay talagang hindi simple. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kulubat na mukha ng matanda. Wala pa siyang 40 taong gulang, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Refined Saint Stage. Kung makakaasa siya sa Spirit Pool para itaas ang kanyang cultivation base sa tuktok ng Refined Saint Stage, kung gayon ay walang alinlangan na ito ay isang kasiyasang sorpresa para sa ating Mystical Sky Mansion. Sa oras na iyon, hindi siya magiging monyer na iyon. Bagamat ang matanda ay karaniwang nananatili dito, narinig din niya ang tsismis tungkol kay Mon at kung paano siya ay isang namumukod tanging henyo na wala pang 40 taong gulang sa lower province ng Dao Martial Saint Land na nakarating sa tuktok ng Refined Saint Stage. Kasabay nito, isang maliit na bagay din ang naganap sa Azure Cloud Mansion na matatagpuan sa malayo. Ginamit ang salitang trivial dahil ito ay isang maliit na insidente lamang na nangyari sa mga mas mababang ranggo na opisyal at hindi kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng Azure Cloud Mansion, lalo pa si Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Si Danny yun ang person in charge para sa external operation point ng Azure Cloud Mansion. Siya ay isang matandang lalaki na higit sa 100. Maaari siyang ituring na isang old-timer sa Azure Cloud Mansion. Sa mata ng maraming tao na may mas mababang ranggo sa Azure Cloud Mansion, si Danny yun ay maaaring ituring na isang mataas na opisyal, at marami sa mga mababang opisyal na ito ay kailangang mambabola at magkunwari sa kanya. Kadalasan, may 2 tao na umiikot tuwing 6 na buwan upang mamahala sa operation point. Sa kasalukuyan, si Danny na ang magpahinga. Pagkatapos ibigay ang trabaho, sinabi ni Danny sa ibang taong papalit sa kanya, Kuya Zhang, iiwan ko sa iyo ang lugar na ito. Babalik muna ako. Go then. Sigurado akong sabik kang makita si Kian yon.
Gayunpaman, nang umalis ako sa estate ng Azure Cloud Mansion, nabalitaan kong malayo na ang biyahe niya. Hindi ako sigurado kung nakabalik na siya. Baka hindi mo na siya makilala pagbalik mo. Ang matandang lalaki na kilala bilang Elder Zhang ay tumawa. Nasa isang mahabang paglalakbay. Nang marinig ang mga salita ni Elder Zhang, hindi maiwasan ni Danny na mataranta. Kumunat ang noo niya. To think hindi man lang niya ako pinaalam na may trip siya. Mukhang nagsisimula na siyang magrebelde. Si Kian lang ang kanyang biological na kapatid. Nawalan sila ng mga miyembro ng pamilya mula pagkabata at umaasa sila sa isa't isa. Dahil sa kadahilanang mas matanda siya, kinailangan niyang gampanan ang papel ng parehong ama at ina upang palakihin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa huli, pareho silang nakapasok sa Azure Cloud Mansion. Bukod sa may matitirhan, nakaakyat pa sila sa taas at may kanya-kanyang mga nagawa. Si Danny, sa partikular, ay umakyat at naging person in charge para sa isa sa mga operation point ng Azure Cloud Mansion. Bagamat maliit na operation point lang iyon, sapat na iyon para makaramdam siya ng pagmamalaki. Pagkatapos ng lahat, ang Azure Cloud Mansion ay isang puwersa na nakatayo sa tuktok ng lower province ng Dao Marshall Saint Land, at ito ay parang third-rate na puwersa. Sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, tanging ang Mountain Shade Black Market lamang ang katugma ng kanilang Azure Cloud Mansion. Haha! Halika na nga! Ilang taon na ba ang nakababatang kapatid mo? Parang bata pa ang treto mo sa kanya. Sa tingin ko hindi na niya ipinaalam sa iyo ang trip niya this time dahil nag-aalala siyang hindi mo siya pakakawala ng mag-isa. Tumawa si Elder Zhang. Fine, let's end this topic now. Babalik ako at tingnan kung nakabalik na siya o hindi. Kahit papaano, pagkatapos malaman ng kanyang kapatid na si Kian, na umalis sa Azure Cloud Mansion sa isang mahabang biyahe, nakaramdam ng pagkabalisa si Danny at sabik na siyang bumalik sa Azure Cloud Mansion. Sige na. Natural, naiintindihan ni Elder Zhang ang damdamin ni Danny. Bukod dito, nasaksihan niya kung paano nag-ukit sina Danny at Kian ng lugar para sa kanilang sarili dito. Kahit na si Kian ay nakababatang kapatid ni Danny, si Kian ay higit na katulad ng anak ni Danny sa maraming paraan. Para kay Kian, si Danny ay kapwa niya kapatid at ama. Umalis si Danny at bumalik sa Azure Cloud Mansion. Dahil sa hindi makatwirang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso, hindi siya huminto upang magpahinga sa kanyang paglalakbay pabalik. Pagdating niya sa Azure Cloud Mansion, natuklasan niyang mas lalo siyang nabalisa at nababalisa. Hinanap niya ang kanyang kapatid na tuklasan niyang hindi pa ito nakabalik. Nang bumalik siya sa kanyang sariling tirahan sa Azure Cloud Mansion, natuklasan niya na ang kanyang kapatid, ang Soul Pearl ni Kian ay nabasag na. WHO. Sa sandaling makita niya ang nabasag na Soul Pearl ni Kian, ang kanyang mga mata ay naging kulay pula agad ng dugo. Malakas siyang umungol nang lumabas sa kanyang katawan ang matinding pagpatay na layunin. Siya ay nabuhay ng higit sa 100 taon pagkatapos ng lahat kaya mabilis na pinilit ni Danny na muling kumalma. Ito ay dahil alam niyang wala itong silbi kahit gaano pa siya kalungkot. Ang pinakamahalagang bagay ay huminahon muna at alamin kung saan nagpunta ang kanyang nakababatang kapatid pagkatapos niyang umalis sa Azure Cloud Mansion. Si Danny ay gumugol ng 1 oras o higit pa upang hanapin ang mga kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid upang magtanong para sa impormasyon. Sa wakas, nakuha niya ang sagot na hinahanap niya. Nagpunta siya sa Windfall Nation. Ang lugar kung saan ang Devil Seal Tablet ay rumored. Naturally, narinig ni Danny ang balita tungkol sa Devil Seal Tablet na lumalabas din sa Windfall Nation. Bukod dito, nang una niyang marinig ang balitang ito, natukso rin siyang maglakbay doon upang subukan ang kanyang kapalaran upang makita kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa Devil Seal Tablet. Gayunpaman, habang pinag-iisipan niya ito, ibinasura niya ang ideya. Ang mga pagkakataon ay napakaliit. Kasabay ng pagiging abala niya, tuluyan niyang ibinasura ang ideya. Bagamat maaaring mangyari iyon, hindi sumagi sa isip niya na pupunta ang kanyang kapatid sa Windfall Nation at hindi na babalik. Sa kasalukuyan, natuklasan pa niya na ang Soul Pearl ng kanyang kapatid ay nabasag. Ang Windfall Nation ay isang sixth-rate na Saint Nation, at ang pinakamakapangyarihang tao doon ay isang ordinaryong refined Saint Stage Marshal o Dao Cultivator.
Si Little Kun ay isang martial cultivator na nasa tuktok ng refined saint stage kaya ang taong pumatay sa kanya ay hindi dapat mula sa Windfall Nation. Huminga ng malalim si Danny habang nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Kahit sino ka pa, gusto ko ang buhay mo bilang kapalit sa pagpatay sa kapatid ko. Ungol ni Danny. Natural, hindi agad umalis si Danny patungong Windfall Nation. Sa halip, iniulat muna niya ang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid sa mga nakatataas. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao mula sa Azure Cloud Mansion na pinatay ay walang alinlangan na isang provocation. Hanggat iniuulat niya ang impormasyong ito sa mga nakatataas, ang Azure Cloud Mansion ay magpapadala sa kanya ng tulong. Matapos maiulat ni Danny ang impormasyon ng pagkamatay ni Kian, ang mga nakatataas ng Azure Cloud Mansion ay mabilis na nagpadala sa kanya ng isang lalaki. Ito ay isang mukhang malayong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maapoy na pulang damit na nilagyan ng ginto. Kagalang-galang na Elder Hal. Maging si Danny ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat alam niyang bibigyan ng pansin ng Azure Cloud Mansion ang pagkamatay ng kanyang kamag-anak dahil siya ang person in charge ng isa sa mga operations point ng Azure Cloud Mansion at magpapadala sila ng powerhouse para tulungan siya, hindi sumagi sa isip niya na talagang ipapadala ng Azure Cloud Mansion ang taong ito para tulungan siya. Si Harlem ay ang revered elder ng Azure Cloud Mansion. Isa rin siyang powerhouse na nirerango sa top 10 sa Azure Cloud Mansion. Narinig ko na ang tungkol sa iyong bagay. Sa susunod na yugto ng panahon, susundan kita para imbestigahan ang pagkamatay ni Kian. Hanggat mahanap natin ang pumatay, gagawa ako ng hakbang kung hindi mo siya matatalo, sabi ni Harlem habang nakatingin kay Danny nang walang pakialam bago inilipat ang tingin sa ibang lugar. Ang kanyang kilos ay labis na mayabang. Gayunpaman, sa halip na malungkot, natuwa si Danny. Salamat, revered Elder Hal. Sa tulong ni Harlem, hindi siya nag-aalala na makakatagpo siya ng taong hindi niya kayang talunin. Pagkaalis ni Danny at Harlem sa Azure Cloud Mansion, agad silang pumunta sa Southern Ridge Yuan Mansion. Ang Southern Ridge Yuan Mansion ay isang 5th-rate na puwersa at ang Windfall Nation ay isang 6th-rate Saint Nation sa Southern Ridge Yuan Mansion. Nang makarating sila sa kabisera ng Windfall Nation, nalaman ni Danny na ang kanyang nakababatang kapatid ay isang pinarangalan na panauhin ng Imperial Family ng Windfall Nation. Dahil dito, agad siyang sumugod sa Windfall Nation's Imperial Palace. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni Master Yun. Sa pagharap kay Danny, si Orlan, ang emperador ng Windfall Nation, ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Dati, noong si Kian ay nasa Imperial Palace pa ng Windfall Nation, binanggit niya ang kanyang nakatatandang kapatid ng higit sa isang beses. Bukod sa pagiging person in charge ng isa sa mga operation point ng Azure Cloud Mansion, isa rin siyang eminent Saint Stage powerhouse. Hindi dahil hindi pa nakakita si Orlan ng isang eminent Saint Stage powerhouse, ngunit isa lang ang nakita niya mula sa malayo. Ito ay walang alinlangan na ang kanyang unang pagkakataon na maging malapit sa isang eminent Saint Stage powerhouse sa kanyang buong buhay. Hindi nag-abala si Danny na makipagtalo kay Orlan, tinanong niya, sino ang pumatay sa aking nakababatang kapatid? Nang marinig iyon, hindi rin naglakas loob si Orlan na iwasan ang paksa. Agad niyang ikinwento ang mga nangyari. Sa sandaling matapos niyang ikwento ang kwento, sinabi niya, ang powerhouse ay hindi nagpahayag ng anuman tungkol sa kanyang sarili. Marahil, natatakot siya sa paghihiganti ng Azure Cloud Mansion. Wala bang impormasyon tungkol sa kanya? Nang marinig ni Danny ang mga salita ni Orlan, sumimangot siya. Tapos naaalala mo pa ba ang itsura niya? Sigurado ka bang hindi siya nagbalat kayo? Bagaman hindi ako nang ahas na yuzezain siya ng walang pag-aalinlangan, sigurado akong hindi siya nagbalat kayo, sabi ni Orlan ng may katiyakan. Kung siya ay nagbalat kayo, ang divine consciousness ni Orlan ay maaaring matukoy ito kahit na hindi niya sinasadyang suriin siya. Kung ganoon, bawat isa sa inyo na nakakita sa kanya noon, gumuhit ng larawan ng lalaking iyon para sa akin, direktang sabi ni Danny. Sa mga taong nabubuhay pa, bukod kina Orlan at Larvin, kabilang din si Arwin sa mga nakakita sa taong pumatay kay Kian. Dahil dito, pagkatapos makuha ang dalawang larawan, umalis si Danny sa palasyo at pumunta sa Sito Clan upang hanapin si Arwin.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.